major canals at irrigation infrastructure ay Mananatiling suspendido ang EDSA Rehabilitation Project matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag muna itong ituloy hanggat walang malinaw at epektibong rerouting plan na magpapagaan sa daloy ng trapiko at hindi magdudulot ng matinding abala sa mga motorista at pasahero. Sa lingguhang vlog ng Pangulo, binigyang diin ito ang pangangailangan masuri muna ang mga alternatibong ruta at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan bago muling ituloy ang proyekto. Masyado rin daw matagal ang 2 taong rehab period para maging pabigat sa mga biyahero at motorista. Maaalalang noong June 1, pansamantalang sinuspende ng presidente ang pagsisimula ng proyekto bilang tugon sa inaasahang matinding epekto nito sa trapiko, lalo na sa Metro Manila. Pinag-aaralan din ngayon ng gobyerno ang paggamit ng mas makabagong teknolohiya na maaaring magpabilis sa konstruksyon at magpababa ng antas ng abala sa publiko. Layo ng hakbang na ito na makahanap ng mas maayos at mas epektibong paraan ng pagsasagawa ng rehab ng EDSA nang hindi gaanong naaapektuhan ang araw-araw na biyahe ng mga commuters. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, wag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.